Magandang gabi sa inyong lahat. Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo. Shoutout sa lahat ng listener ko dyan. Pasensya na hindi ko kayo na shoutout. At sa mga basher ko dyan, hinahinay lang. Patuloy nyo lang yan. Pero maraming salamat din. Dahil kahit hindi nyo gusto yung video, pero pinapanood nyo pa rin. Yun lang. Maraming salamat mga ka-ermitanyo. Simulan na natin. Maya-maya lang, nagsipasok na sa kubo ang mga ito nang siyang dahilang magkaroon sila ng pagkakataon upang silipin ang mga ito sa loob ng kubo kung ano ang ginagawa ng mga aswang na yon. Iyo, sumunod ka sa akin. Sisilipin natin ang mga demonyong yan kung ano ang pinagkaabalahan ng mga yan. Wika ni Manong Duming sa kanya. Subalit bago sila lumapit sa nasabing kubo, may mga binanggit na usal ang ermitanyo doon sa hangin. May ibinigay din itong mutya sa kanya upang mas lalong maikubli nila ang kanilang presensya. Upang hindi sila matunugan ng mga sigbing nagbabantay sa paligid. Paglapit nila sa entradang pinto ng kubo, halos masuka-suka naman itong sinuli dahil sa amoy na nakasuka-suka. Ang amoy kasi na kanilang nalanghap noon, mahalin tulad mo sa isang karning nabubulok. Kaya kahit masuka-suka siya, pilit niya itong pinigilan upang hindi sila mabisto ng mga nilalang sa loob. Dahil nga nakasara ang kubo na yon, pinili nilang dalawang umikot sa likod nito. Nang makaikot na silang dalawa, binulungan siya ni Manong Duming na sumilip siya sa butas ng dingding sa loob ng kubo. Nang sinabi ito ng ermitanyo, dahan-dahan naman siyang sumilip doon. Nang pagsilip niya sa loob ng kubo, tanging liwanag lang ng gasera ang kanyang nakita doon. Kaya't bahagya niyang inikot ang kanyang paningin sa loob upang makita ang kalahatang sulok ng kubo. Nang ginawa niya yon, halos bumaliktad ang kanyang sikmura nang makakita siya ng dalawang matandang lalaki na may nilalantakang katawan ng bata. Bumulwak na sana ang kanyang suka nang biglang may isinubo ang ermitanyo sa kanyang bibig. Ang nalasahan niya doon, parang kalamansing binalatan. Kaya't biglang naudlot ang kanyang nararamdaman na pagkasuka. Nang bigla naman siyang napaatras doon sa kanyang pinagsilipan. Nang makarinig sila ang dalawa ng pagtunog ng isang animoy na liligong tao. Pag-ikot pa nilang dalawa sa may likod ng kubo, doon na tuluyang nasuka itong sinuli. Nang makakita siya ng isang matandang babae na sabog-sabog ang buhok. Nakatalikod ang babaeng yon habang naliligo ng langis na nakalagay sa isang banga. Sa gilid ng matandang ito, nandun ang nakakabaliktad sikmurang katawan ng batang naagnas na. Nang makita ito ni Nuli, biglang bumulwak ang kanyang suka nang siyang dahilan para marinig sila ng mga nilalang sa loob ng kubo. Dahil sa kanyang ginawa, biglang nabasag ang sabulag na ginawa ng ermitanyo. Umatras ka na muna, Nuli. Napakaraming bantay na pamilyang ito. Wika sa kanya ng ermitanyo. Biglang sinipa ng dalawang lalaking matanda ang pinto ng kubong yon. At kasabay ng paglabas ng dalawang matanda na napakadungis ang itsura. Ang babaeng matanda sa likod ng kubo, bigla yung nag-aalulong na para bang isang aso. Lumabas yon sa kubo habang kasama nito ang mga sigbing na sa halos 7 bilang. Nang makita sila ng matandang babae, nagwiwika ito ng Kung siniswerte ka nga naman, mismong pagkain pa talaga ang lumapit sa atin, mga lapastangan. Wika ng matandang babaeng may sabog-sabog na buhok. Napakaitim ng balat ng matandang ito at may mga ngiping animoy ngipi ng aso dahil sa talas.
Kaya pala nasa liblib na lugar kayo nakatira dahil sa inyong sikreto, demonyo. Wika ng ermitanyo sa mga nilalang. Nang marinig ito ng tatlong aswang, nagsisiagik-ikan lang naman ito sa katatawa. Ano iyo? Dala-dala mo na ba yung hiningi ko sa iyong mutya? Kung dala mo man ngayon, ibigay mo na sa akin yan. Wika ng isang matandang lalaki na nakasagupaan niya noon sa sabungan. Sinagot naman niya ito ng, "Oo, narito kami upang tugisin kang demonyo ka. Dahil sa iyong ginagawa, ipapalasap ko ang galit ko sa iyo. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang ginagawa mo sa aking mga alaga." Wikang gigil ni Noli. Nang marinig ito ng matanda, muli yung tumatawa na parabang biro lang ang kanyang sinasabi dito. Ang tapang mo naman, iho. Baka nakakalimutan mo. Kayang-kaya namin kayong dalawa na gawing karni sa oras na ito. Wika pa ng isang lalaking matanda na mas matanda pa kunti sa isang matanda nitong kasama. Ngayong napatunayan naming hindi kaya-aya ang mga ginawa niyo dito sa lugar na ito. Sapat na ito na dahilan upang puksain ko ang kasamaan niyo. At hindi lang yan, lalo na sa kasama kong ginawa niyo ng kasalanan. Wika ng ermitanyo sa mga nilalang. Naglalakad ang ermitanyo papalapit sa mga ito na para bang kampante ito sa mga nilalang na kanilang nakaharap. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay. Lumayas kayo sa lugar na ito. Kung ayaw niyong sunugin ko kayo kasama ang bahay niyo. Wika ng ermitanyo sa mga nilalang. Ang lakas naman ng lobo, tanda. Upang sabihin yan sa amin. Bakit? Sino ka ba? Wika pa ng isang lalaking aswang. Ang pagkakalam kasi ng mga nilalang na yon, isang ordinaryong tao lang ang matandang kaharap nila. Subalit laking gulat ng mga ito nang magpakawala ng presensya ang ermitanyo na parabang kasing init ito ng batong nagliliyab. Nang ginawa ito ng ermitanyo, biglang nagpalit anyo ang mga ito dahil sa init nitong nararamdaman sa paligid. Nagsisisigaw ang matandang babaeng aswang habang ikinumpas ang mga kamay nito sa ere. Pagkumpas ng babaeng aswang sa mga kamay nito, bigla naman silang sinugod ng mga sigbi nitong alaga. Kaagad iwinasiwas ni Nuli ang kanyang itak upang hindi siya malapitan ng mga ito. Subalit sa bawat pag-atake ng mga sigbin, pakiramdam noon ni Nuli na babalutan sila ng apoy dahil kundi masunog ang mga balat ng mga ito. Talagang nalalaswa. Yung iba parang pinasuan ng apoy. Nang masipat ito ng matandang babaeng aswang, tila ba nakaramdam ito ng pagkabahala dahil mismong mga alaga nila ay hindi tumatalab sa kanilang dalawa. Kaya't ang nangyari, pinaghataw ni Nuli ang mga sigbin nang hawak-hawak niyang itak na nagawa sa purong tanso. Nang maramdaman ng tatlong aswang na hindi ordinaryo ang kanilang kaharap, doon nalaman ni Manong Duming na ang babaeng aswang bukod sa aswang ito, meron din itong kakayahan ng isang mangkukulam at may dugong mambabarang. Nasipat kasi ni Nuli na nagpakawala ito ng mga sinulid na kulay pula at may mga karayom sa sobrang talas nito. Kasabay ng pagsiliparan ng mga kalaman ng babaeng aswang, muli yung tumitilik at kasabay ng pagsisigaw nito, ang pagsisiliparan ng mga bubuyo na sobrang kakapal. Dahil sa nakita nitong sinuli, bigla siyang napasigaw ng, "Manong, atras na lang kaya tayo. Ang dami ng bilang ng kalaban. Mamamatay tayo rito." Nang marinig ito ng ermitanyo, nagwika ito ng, "Kaya pala ang titigas ng mga ulo nyo. Hindi rin pala basta-basta ang taglay-taglay ng asawa mo. Sige, maglalaro tayo."
Wika ng ermitanyo sa mga nilalang. Kasabay ng pagpapakawala ng babaeng aswang sa mga alam nito ay ang paglalaho ng dalawang aswang upang dahilan para mawala ito sa kanilang paningin. Dahil sa mga nangyari, napilitan ang ermitanyo upang tawagin ang tungkod nitong nagsisilbing mga mata niya. Nang tawagin yon ng ermitanyo, halos mabingi-bingi naman itong sinuli dahil sa mga usal nitong pinakawalan. Doon niya nakita ang abilidad ng ermitanyo dahil bigla itong lumingon sa likuran nila upang hatawin ng tungkod ang aswang na biglang naglaho kanina. Kakaiba ang tungkod na yon dahil puno ito ng mga tinik sa katawan. At nung tinamaan yun ng tungkod sa ermitanyo, nagsisisigaw naman yun habang tumatakbo. Akala nyo hindi ko alam ang taglay-taglay nyong kaalaman. Hindi ako nagtagal sa bundok para lamang paglalaroan nyo. Wika ng ermitanyo sa mga aswang na yon. Dahil nga hindi ubra ang mga aswang na yon na makipaglaban sa ermitanyo. Kahit maglalaho pa ito, hindi ito ubra sa tungkod ng ermitanyo dahil magagawa nitong masilayan ang labanang espiritual. Kaya't napilitang magkipaglaban yon ng manumano sa ermitanyo ang mga aswang na yon upang pabagsakin ang ermitanyo. Subalit sa tuwing pag-atake nila sa ermitanyo, animoy bumangga lang ang mga ito sa isang puno ng kahoy. Maging ang mga kukon nitong mahalintulad sa bakal dahil sa talas, tatalbog lang ang mga ito na para bang ang balat ng ermitanyo ay kasing tigas ng bakal. Dahil sa pakipaglaro ng ermitanyo sa mga aswang, tila ba nakaramdam ng pagod ang mga ito? Upang hindi na makapangbiktima ang mga ito sa ibang baryo, gumamit na ng mga pamakong usal ang ermitanyo upang dakpin ang mga aswang. Nang ginawa yun ng ermitanyo, tatakas na sana ang mga nilalang subalit bigla na lang itong bumulusok sa lupa nang paisa-isa at nangingisay at unti-unting namamatay. Kaawa-awang mga nilalang. Sinabihan ko na kayo kanina, nalalayo na sa lugar na ito, pero nagmamatigas kayo. Wika ng ermitanyo dito. Matapos nun, sinunog nilang dalawa ang tatlong aswang kasama ang kubo nito. Nang makauwi na silang dalawa sa bahay nila Noli, pagod na pagod noon itong sinuli. Maliban lang sa ermitanyo na parabang hindi nakakaramdam ng pagod sa katawan. Nasa 3:00 na yun ng madaling araw bago sila nakauwi. Habang naglalakad silang dalawa sa entradang manukan nila Noli, nagsalita dito si Noli ng, "Manong, paano yung mga sigbing nakatakas? Di kaya'y babalikan tayo nun?" Wikang pag-alala niya rito. Nang marinig ito ng ermitanyo, nagsalita naman ito ng, "Dahil nga patay na ang mga kinikilala nitong pinuno, magpagala-gala ang mga ito sa kabundukan. Hindi naman magiging masama ang mga ito kung walang pinunong aswang ang mag-uutos rito. Dahil ang kinakain ng mga nilalang na yan ay purong bulok na kahoy at mga uling sa kagubatan. Ang kadalasang pumapatay ng mga hayop sa bundok ay mga alaga na ng mga aswang." Dahil sa sinagot ng ermitanyo sa kanya, doon unti-unting nalinawan ang kanyang isipan. Akala kasi niya ang lahat ng sigbin ay masasama. Kaya pala hinayaan ng ermitanyo ang mga sigbin na makatakas at hindi na dinakip. Simula ng araw na yon, wala ng mga nilalang ang bumisita sa kanyang manukan. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng imbita sa pamilya nila Umar dahil muling sumapit ang araw ng San Juan sa buong Negros. Kagaya nung araw na nanggamot sila sa ama nila Umar. Kinabukasan din nun, fiesta sa lugar nila Umar at kagaya ng dati, merong magaganap na malaking pasabong doon, kung saan muling mapapatunayan ni Noli na buhay pa talaga ang kanilang gamit-gamit. Isang hapon noon, merong 2 panauhin na bumisita sa kanilang bahay at isa sa mga ito, kilala ni Noli.
Ito ay si Mitoy, na isa sa mga tauhan nila Umar sa bayan, na handler ng mga manok. Pagbaba ng mga ito sa kanilang kabayo, kaagad ng bungan sila Nuli sabay wika dito ng, "O Mitoy, napapadalaw kayo rito ah. Si Umar, hindi niyo ba kasama?" Tanong niya sa mga ito habang itinali ng mga ito ang kanilang kabayong dala sa puno ng nyog. "Hindi na ho nakasama si Boss Omar, buddy. Gawa ng maigi yung naghahanda para bukas. Buddy, ipinatawag ho kayo nila Omar at Sir Mondo na maaari ba raw kayong makadalo sa festa sa kanilang lugar bukas. Medyo hindi na raw kayo nakakadalaw doon eh." Wika na nagngangalang Mitoy. Nang marinig ito ni Omar at ng Manong Duming, sinagot naman nila ito ng, "Oo nga pala, pista sa kanilang lugar bukas. Alang-alang sa karawan ng santong si San Juan. Iho, ano nga bang pangalan ng kasama mo? Medyo tahimik eh." Tanong ni Manong Duming kay Mitoy. Yan ho. Nardo ang pangalan niya." Sagot naman ni Mitoy habang nililingon ang kasama nito. "Buddy, sa tingin mo may ilalaban sila Umar bukas?" Tanong ni Nuli kay Mitoy. "Siguro ho. Abala nga yun sa pagkukondisyon ng kanyang mga manok nung nagdaang mga linggo eh." Nang marinig ito ni Nuli, suminyas naman siya kay Manong Duming kung sasama ba ito. "Manong, ano, sasama ka ba?" Tanong niya rito. Nang marinig ito ni Manong Duming, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, "Kung papasamahin mo ko, sasama ako. Pero kung hindi, okay lang naman." Nang marinig ito ni Noli, napatawa naman ito sa sinagot ng ermitanyo. Kaya't bago sila umalis kasama ang pangkat ng tauhan nila Umar, inaya na muna nila ang mga ito para magkape. Ang kanilang merienda noon ay kakanin na gawa sa kamuting kahoy at kamuting baging na nilaga. Dahil nasa 3:00 pa naman yun ng hapon, kaya't nakapagtagay pa sila ng tuba bago tuluyang bumaba ng bundok. Ang kanyang dinala noon na tandang ay bali na sa 2 lang. Kung noon naglalakad lang sila papuntang bayan, ngayon mayroon na silang mga kabayong alaga nang siyang tag-iisa sila ni Manong Duming. Habang kasalukuyan pababa sila ng bundok, napag-usapan nila ang kasayahang magaganap sa lugar nila Umar. Habang kasalukuyang pababa sila ng bundok, napag-usapan nila ang kasayahang magaganap sa lugar nila Umar. Ilang oras pa ang nakalipas, nakarating na nga sila sa baryo nila Umar. Nasipat nila noon ang bakura nila na maraming mga taong abala sa paglilinis ng mga baboy na panghanda kinabukasan. Nang medyo makalapit na sila sa entradang gate ng bahay nila Manong Mondo, kaagad naman silang nasipat ng ama ni Umar na si Manong Mondo. Nang makita sila ng mga ito, nagwiwi kayo ng, "Maligayang pagbabalik, Manong Duming, Nuli. Mabutit sumama kayo sa mga tauhang ipinidala namin sa inyo." Bungad na wika ni Manong Mondo sa kanilang dalawa. "Parang kailan lang nung huli kaming pumunta rito, Mondo. Kayo naman, kamusta naman kayo rito?" Sagot naman ni Manong Duming rito. "Sa awa ng Diyos, Manong, okay lang naman kami. Maupo na muna kayo." "Ikaw naman, Omar, kamusta naman yung napili mong propesyon? Maganda ba?" Wika naman ito kay Noli. Okay lang naman, Manong. Sa totoo nga niyan, may regalo ako sa inyo. Anak po yan nung nagpapanalo kong bloodline." Sagot naman ni Noli kay Manong Mondo, sabay abot nito ng 2 bayong na naglalaman ng 2 paris na manok. Nang makita ito ni Manong Mondo, tuwang-tuwa naman ito kay Noli habang nakipagkamayan dito. Kaagad yung ipinakita ng ama ni Umar sa mga kumparintong naroroon din na isa ring nagmamay-ari ng mga American Game Fowl na manok doon sa bayan nila Umar. "Mga kaibigan, yan po si Nuli at si Manong Duming. Kagaya natin may manok din yan. Yun nga lang,
Nasa medyo bundok. Wika naman ni Manong Mundo doon sa mga kumpare nito sa kanilang bahay. Habang sila Noli naman, mahiyahiya namang patawa-tawa dahil sa ginagawa ng ama ni Umar. Kaya ang kanyang ginawa noon, pinalabas na muna niya sa mga bayong ang dalawa niyang manok na panglaban niya kinabukasan. Maya-maya pa, habang nag-uusap sila sa may kubo doon, napatanong naman si Noli kay Manong Mundo patungkol kay Umar dahil hindi nila yon nakikita sa kanilang pagrating. Si Umar ba kamo? Nasa likuran ng bahay. Abala yon sa pagpakain ng kanyang mga alaga. Wika sa kanya ni Manong Mundo. Nang marinig ito ni Noli, sinabi niya kay Manong Mundo na puntahan niya si Umar kung saan man ito naroroon. Nang makarating na siya sa may bandang unahan ng manukan, doon niya nakita si Umar kasama nito ang 3 lalaki. Ang ginawa ng mga ito, nagtatanim ng Carabao grass para sa kanyang pwestong paglilipatan. Ayon kasi kay Noli, napakalawak ng manukan ng kaibigan niyang yon. At hindi lang yan, talagang dinarayo ang farm na yon dahil sa klase-klaseng manok na lahing naroroon. Nang makita niya ang mga ito, nagwika naman siya sa likuran ng mga ito ng, "Buddy!" Sambit niya rito. Kagad yung lumingon sa kanya. At nung makita siya nito, napawika naman ito ng, "Oy buddy, andyan na pala kayo. Pasensya ka na ha, may ginagawa lang eh. Si Manong Duming, kasama niyo ba?" Sagot nito sa kanya, "Nandun, kausap ni Manong Mundo." Sagot naman niya rito. Maya-maya pa, sinabihan ni Umar ang ilang alalay niya na ipagbubukas na lang ang kanilang ginagawa. Kaya't nagpaalam na ang mga ito na maghugas na muna ng kanilang mga katawan. Nang sila lang dalawa sa bandang yon, merong naitanong si Umar kay Noli. Ang itinanong nito sa kanya patungkol sa taong nagngangalang Tasyo. Ayon dito, kasabay ng pag-alis nilang dalawa sa kanilang baryo, ay kasabay ding nabalitaan ng kanilang kababaryo na bigla na lang daw nalumpo ang nagngangalang Tasyo. Nang marinig ito ni Noli, sinabi niya kay Umar na si Manong Duming ang makakasagot sa lahat nitong katanungan. Matapos nun, naglalakad silang dalawa papunta sa kinaroroonan nila Manong Duming. Kaagad nagkumustahan ang mga ito nang magkitang muli sila ng ermitanyo. Lumipas ang ilang mga oras, sumapit na nga ang 8:00 ng gabi. Nang makapaghapunan na silang lahat, nagyaya ang ama ni Umar na mag-inuman na sila sa labas. Dahil nga hayok na hayok sa alak ang ermitanyo, kaya naging masaya naman ito. Nang medyo makailang tagay na sila ng alak doon na magsimulang magtanong si Umar doon sa ermitanyo. Kagaya ng itinanong nito kay Noli. Nang marinig ito ng ermitanyo, bahagya naman itong natigilan. Ininom na muna nito ang kanyang tagay bago pa ito nagsasalita. Doon inilahad ng matanda ang nangyari nung huli nilang pagpunta roon. Kung naalala niyo pa ang 5:15, nandun ang pangyayari nung nakalaban nila, ang aswang na pangkat ni Tasyo. Ayon sa ama ni Umar, bigla na lang daw hindi nagpaparamdam ang taong nagngangalang Tasyo sa kanila. Kasabay ng pag-alis nilang dalawa. Makalipas pa ang ilang oras, sumapit na nga ang 11:00 ng gabi. Medyo lasing na rin sila. Kaya't napagdesisyon na nilang dalawa na matulog na dahil kinabukasan pa ang festa sa lugar na yon. Ang napiling pwesto nilang dalawa ng ermitanyo doon sa kubong tinutulugan nila dati. Habang nakahiga siya sa may papag ng kubo, nakarinig naman siya ng mahinang salita na nanggaling sa ermitanyo na sa palagay niya ay isa yung salitang Latin. Hinayaan lang naman niya yon dahil alam niyang nagtataas lang ng puder at bakod ng katawan
ang matanda para hindi sila galawin ng mga masasamang loob sa lugar na yon. Kinabukasan sa araw ng fiesta, doon sa lugar nila Omar, napakaraming handa sa araw na yon, kaya't hindi malabong napakarami ding mga bisitang dadalo roon. Alas 10 pa lang ng umaga, talagang hindi na mahulugan ng karayom ang lugar na yon dahil sa sobrang dami ng tao doon. At doon na pag-alaman ni Noli, ang magaganap na sabong ay malapit lang sa bahay ng kamag-anak nila Omar, nang siyang pabor naman nila dahil mas malapit ito sa kanila. Maigi na noong naghahanda sila Omar dahil 3 manok din ang kanilang ilalaban sa araw na yon. Ang ginawa ng ama ni Omar, nagpadala siya ng mga misa at upuan malapit sa may sabungan. Doon nila napiling mag-iinuman at nagdadala din sila ng mga pulutan upang doon na lang daw magtatagay. Nang magkasalubong sila ulit ni Omar, nagwika ito sa kanya ng, Buddy, handa ng misa doon sa may sabungan. Mas maganda kasi kapag nanonood tayo habang tumatagay din. wika sa kanya ni Omar. Ah, ganun ba? Sasabay na kami sa inyo ni Manong Duming. May ginagawa pa kasi yun sa likod eh. Sagot naman ni Noli kila Omar. Pagkarating nila sa mga misang pwesto nila Omar malapit sa sabungan, doon na nagtipon-tipon ang pangkat ng ama ni Omar na puro mga big time. Nandun ang 3 nitong kumpare na hindi pa kilala ni Noli. Kasama din nila Omar ang 3 nilang alalay at isa dito ay si Mitoy at ang kasama nitong gaffer ng manok o tagatadi ng tari. Habang nakaupo ang pangkat nila sa mataas na mesa, doon malapit sa sabungan, masaya naman sila doon habang tumatagay ng alak. Habang ang mga manok naman ni Noli, may nakabantay doong isa ring tauhan nila Omar. Malapit lang naman ang kanilang mga manok sa kanilang iniinuman, kaya kahit papano, nakausap nila ang mga ito. Habang si Manong Duming naman, nakaupo yung nakasandal sa puno na may upuan din. Ayon kasi kay Noli, simulat sa pool hindi niya yun nakikitang umupong may tao sa likuran nito. Dahil ang mga taong may karga sa katawan ay hindi yun nagpapalikod sa inupuan nito. Dahil ayon sa paniniwala, walang magaling na nilalang kung sa likod mo ito tirahin. Maya-maya lang, bukod sa mga kumpare ni Manong Mondo, ay bigla namang nasipat ni Noli ang 3 nitong kaibigan na si Don Lucio at John at ang nagngangalang Ragas na isang batikang gaffer din. Maliban pa sa bihasa ito sa pagtatari, may farm din yun ng mga manok. Yun kay Omar kay Noli, minsan na rin nila yung nasilayang nagtatari ng manok. Nabulag ang kabilang mata. Pero nakakadalawa yun ng laban na walang kagalos-galos. Nanggaling din kasi yun sa lugar ng kalag-kalag sa Negros. Nang masipat nila Manong Mondo sina Don Lucio at ang mga kasamahan nito, kaagad naman yung nagkamayan bilang kasosyo sa negosyo. Subalit nang lumingon ito sa kabilang bandang may nakaupo rin, nakita nito sila Noli at Manong Duming. Nang makita nito silang dalawa, nagwika naman yun kila Omar ng, Aba, andito pala yung gusto kong laging makasama ko sa sugal eh. Tumango lang naman sila Noli at Manong Duming habang nakangiti nang makita nila ang mga ito. Doon nalaman nila Noli na magkakilala pala lahat ng mga kasama ni Manong Mundo. Doon na nagsimulang magbida-bida ang nagngangalang Lucio doon sa mga kumpare ni Manong Mundo. Magamat nagsimula na ang sultada sa sabong, subalit pinili ng mga itong kausapin sila Noli. Hinihikayat ng nagngangalang Lucio ang mga kumpare nila Manong Mundo, ang nagngangalang Alex, na kapag magsimula ng lumaban si Noli, papustahin ang mga ito dahil ayon pa dito, wala yung palpak at puro lusot
kapag sinuli na at Manong Duming ang pinag-usapan sa sabong. Subalit hindi na ito nakapagpilit pa nang magsalita ang lalaking kaibigan ni Manong Mondo. Galing din naman yan kay paring Mondo, ang lahi niyang inalagaan, di ba? Di kung magaling ang mga lahing nakuha niya, di mas magaling nang hindi hamak ang pinagmulan. Di ba, paring Mondo? Wika nito habang hagalpak sa kakatawa. Kaya't si Manong Mondo at Don Lucio pinili na lang nilang makikitawa rin upang hindi naman OA ang kalabasan. Sila Noli at Manong Duming noon, pinili nilang pag-usapan ang ibang bagay at magkunwaring hindi nila yun naririnig. Subalit malinaw pa yun sa tubig ng bukal ang pangungutya ng mga ito. Dagdag pa ng isang kumpare ng ama ni Omar na mas hamak na maganda ang kanyang mga manok dahil nanggaling pa umano ito ng Baguio, Maynila. Pinili na lang makisabay nila Noli at Manong Duming dahil talagang mainit na dahil sa alak. Maya-maya lang, napagdesisyonan nila Manong Mondo na maghanap na sila ng matatapatang manok upang simulan na ang laban. Doon na kinuha ng bata-bata nila Omar ang manok nitong kulay pula na may katawang animoy bunga ng nyog dahil sa bilog ng katawan nito. Habang naglalakad sila Noli at Omar papuntang paradahan ng manok, nakasunod naman sa kanila ang pangkat ng kanyang ama dahil pupusta ito sa hawak na manok nila Omar. Nang mahawakan ni Noli ang manok ng kanyang kaibigan, manghang-mangha naman siya dito habang nagtatanong ng, "Buddy, anong ginagawa mo sa manok mo ito? Ang laki ng katawan tapos magaan. Pwede bang malaman ang sikreto nito?" Tanong niya kay Omar. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, nagwika naman ito sa kanya ng, "Yan ang tamang pagkondisyon ng manok, buddy. Hayaan mo, ituturo ko sa iyo ang ginagawa namin ng ama ko bago namin binibinta ang mga manok sa kliyente." Nang marinig ito ni Noli, masaya naman siya dahil malalaman din niya ang ganong sikreto sa manok. Nang makahanap na ng kaparihang manok nila Omar, ang kanyang ama, nakaredy na nga itong kakabita ng tari. Makalipas lang ang halos 20 minutos, tapos na ngang kabita ng tari ang manok nila Omar na unang ilalaban. Hindi si Manong Duming ang pinakabit ng tari sa manok nila Omar dahil ang gumawa nun ay ang kaibigan nitong nagngangalang Ragas. Kagaya ng nakagawian, pumasok na si Omar at Manong Mondo doon sa ruwida upang magbitaw ng manok. Sila Noli, Manong Duming, nasa labas lang ito kasama ang ilang pangkaibigan ni Manong Mondo. Habang nakamasid sila sa labas ng ruwedang gawa sa kawayan, nasipat nila ang makakalaban ng ama ni Omar, ang dalawang lalaking may magagarang kasuotan. Nang maghudyat na ang sentensyador, kaagad binitawan ng ama ni Omar ang kanilang manok na pambato. Sa bawat sangkaan ng dalawang manok, maririnig mo dito ang malaking putok na para bang nyug na nalaglag sa puno. Sa muling sangkaan ng mga manok, biglang napailalim ang kalaban upang maghiyawan ang mga taong nakapusta sa kanila. Dahil nagpakawala ng walang tigil na atake, ang manok nila Omar ng sunod-sunod na ataking nakakamatay. Nakadapa na lang ang kalaban noon. Habang gumagalaw ito, sinusundot ito ng palo sa manok nila Omar. Dahil sa plastada ng sugal na yon, nanalo nga ang manok nila Omar. Subalit nagtamo ito ng malaking sugat sa may likuran ng bandang manok. Paglabas ng dalawa sa ruwida, tuwang-tuwa naman sila Noli dahil sa resulta. Maging ang tatlo nitong kumpare, masaya din sa panalo dahil nakapusta sila doon ng malaki-laki din. Nakakagulat ang kilos ng manok mo, Mondo. Nagkataon ding nakapusta itong sinuli. Anong balak mo sa pangalawang mong manok? Ano?
Ako na ba ang magtakabit ng tare? Wika ng ermitanyong pag-aalok sa ama ni Umar. Balik naman sila sa kanilang misa upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na inuman. Makalipas pa ang ilang minuto, muling sinabi ni Umar na ilaban na muna nila ang pangalawang manok. Hindi alam ni Umar na ang kanilang nakakatapat na sabungero ay tagabundok ng sipalay. Sa tingin pa lang ng ermitanyo sa kalaban nila Umar na may katandaan na, nararamdaman na ito ng ermitanyo ang presensya ng gamit ng matanda na yon. Kagad nahulaan ni Manong Duming ang tangan-taga ng matandang yon. Dahil nakatali dito sa hinlalaki ng paa ang mutya nitong inilagay doon. Nang makita ito ni Manong Duming, pasimple naman itong lumapit kay Manong Mundo habang nagsasalita ng, Mundo, baka sa ibang sabungero na lang kayo lumalaban. Huwag lang sa matandang yan. wikang babala ni Manong Duming dito. Dahil sa sinabi ni Manong Duming, bigla namang natigilan ang ama ni Umar. Papayag naman sana ang ama ni Umar, subalit hinarang ito ng kumpare niya sa nagngangalang Ragas na siya na lang daw ang magkakabit ng tari. Dahil bukod daw sa bihasa siya, marami din daw siyang karanasan patungkol sa ganong pangontra. Kaya't wala nang nagawa si Manong Duming kundi hayaan ang mga ito. Tandaan mo, Mondo, kahit gaano pa kalakas ang dugo ng manok mo, kung may kaugnayan sa kalikasan ang makakalaban mo, hindi ito obra. Babala ng ermitanyo kay Manong Mundo. Subalit huli na ang lahat. Dahil nakakahiya namang ipakalas ang tari nito sa nagkakabit. Sa sunod na lang yata, Manong. Pangako, sa'yo ko ipaubaya ang gawaing ito. Wika ng ama ni Umar doon sa matanda. Patawa-tawa pa noon ang mga kumpare nito dahil kitang-kita nila sa kalaban. Dahil angat talaga sa pangangatawan ang kanilang manok kumpara sa kalaban. Ang tingin kasi ng ibang sabungero, kapag Bisaya na manok ang dala mo sa sabungan, talagang pag-aagawan yon at minsan pa, bubulihin ka pa. Sunod natin yung Part 25, so may magaganap na bakbakan. At sa sunod ng bakbakan na ito, makakatanggap sila Nuli ng imbita na nanggaling pa sa San Carlos. At dito nyo maririnig ang kakaibang mangyari dahil mapadpad sila sa lugar na puno ng may alam sa salamangkero at mga mambabarang at mangkukulang. Paabang na lang sa Part 25. Samahan natin sa paglakbay ang kwento na ito. At hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-ermitanyo. 22k subscriber na tayo. Maraming salamat sa suporta talaga. So andito na ang shoutout. Bago pala natin simulan ang shoutout, gusto ko lang linawin sa lugar ng ating kwento, saang batang sabungero. Dahil nagkamali ako sa pagbigkas. Dahil imbis si Mamayla Negros Occidental, nabanggit ko Negros Oriental. Kaya paulit-ulit akong binati ko sa comment section. Pasensya na po, nagkamali lang. Alam nyo naman, gabi lang ang time ko sa pag-record at edit at sa mga sulat at pag-edit sa video. Siguro dahil lang yun sa pagod, dahil minsan alauna na akong makatulog, tas umaga pasok din. Yun lang po. So simulan na natin ang shoutout. At shoutout pala kay Rumi Mananita at saka kay Ami Midalya. Shoutout kay Mighty Barbers from Sagay City. At shoutout kay Jornel Hernandez from Alcantara, Cebu. Shoutout kay Val Dayot, Leonid Lumingkit from Nunok, Larena, Siquijor. At galing pa din kay Val Dayot, shoutout ko raw si pinsan niyang si John Dayot, Kalinog, Iloilo. At saka kaibigan nating OFW sa Kuwait, Master Espinosa Vlog, at kay Bagsak de los Reyes from Antique. At shoutout na rin kay John Ray Alicaba, Kalumpaw, Toledo City.
At kay Tito Alimagno, shoutout sa iyo idol. At kay Pipino Brothers, shoutout sa iyo idol. Shoutout din kay Roland Padrigo na taga Marilao, Bulacan. At kay Dixon Rotoni, shoutout sa iyo idol. Shoutout na rin kay Agilahen Obispo. At kay King Alama TV, shoutout sa iyo idol. At shoutout na rin kay Biggie Digo. At kay Binji 5, shoutout sa iyo idol. At kay Ruby de los Reyes, shoutout sa iyo. At kay Errol Montino, shoutout sa iyo idol. At kay Tulits Cortigo na taga Gihulngan, shoutout sa iyo, punta ako sa inyo. Bibili akong manok, baka pwede naman. At kay Melvin Esiguera, shoutout sa iyo idol. At maraming salamat. At kay Joyren Kalahat, shoutout sa iyo. At kay D Sniper Vlogs, shoutout sa iyo idol. Support kayo sa channel niya. At kay Jason Moico, shoutout sa iyo kahit di ka nagpa-shoutout. At kay Marvin Relativo. At kay Alan Cecilia, shoutout sa iyo idol. Mayong gabi. At kay Rinaldo Maction, shoutout sa iyo. Dadayo kami dyan yung Ermitanyong Doming. Umanda ka dyan, bero lang. At kay Batang Ama TV Vlog, shoutout sa iyo idol. At sa mga gustong magpa-shoutout na hindi makakaligtaan, mag-message lang kayo sa ating FB page na Ermitanyo, ang Ermitanyo. Dahil hindi ko makikita lahat dito ang iyong comment. Yun lang naman, same pa rin sa ating YouTube channel ang picture ng Ermitanyo. Ang Ermitanyo pala, paulit-ulit. Pareha lang ng ating YouTube channel ang ating profile picture dito sa ating YouTube doon sa FB page. Kung gusto nyo na rin, i-follow nyo naman, baka pwede naman. Maraming salamat.